Natuklasan ng kasambahay na buhay pa pala ang ina ng amo na dapat ay matagal ng patay at ang katotohanan ay nakakatakot. Naramdaman agad ni Elias ang kakaibang simoy ng hangin nang pumasok ang sasakyan sa malalaking tarangkahan ng mansyon. 1 taon na ang lumipas mula nang huli siyang tumapak doon at tila mas malamig ang lahat, mas malayo, para bang nawala ang kaluluwa ng bahay. Katabi niya maingat na pinagmasdan ni Amalia ang bawat sulok habang mahigpit na hawak ang kanyang simpleng maleta. Parang bago ang lahat, mahinang bulong niya at tinugon lang siya ni Elias ng malalim na tingin, pilit inaalala ang tahanang minsan ay sentro ng mga matatamis na alaala ng kanyang kabataan. Pinaremodel ni Clarita ang lahat, bulong niya, hindi maitago ang pagkailang. Bumukas ang pinto kasabay ng mahinang kaluskos at bumungad si Clarita sa itaas ng hagdan. May pilit na ngiting parang eksena sa teatro. "Kapatid ko, sa wakas, bumalik ka rin." Masiglang bati niya habang nagmamadaling bumaba. Pero ang yakap na ibinigay niya ay mas palabas kaysa totoo. Naamoy ni Elias ang matapang na pabango. Naramdaman ang malamig na haplos at ang kawalan ng sinseridad. "Mahirap ang taong lumipas, Clarita," mahinang sagot niya, sabay isang hakbang paatras. Nagkunwaring nalungkot si Clarita. "Alam ko ako rin sobrang nalungkot para kay Mama, pero ang panahon ang nagpapagaling, hindi ba?" Sabay tawa na hindi akma sa sandali. Bahagyang lumayo si Amalia, pinagmamasdan si Clarita ng may paggalang, pero may kakaiba sa kilos nito na nakakaabala sa kanya. Inakay sila ni Clarita papunta sa pangunahing sala, kung saan nakasabit pa rin ang mga lumang larawan ng ina. Lumapit si Elias sa isa sa mga ito at hinaplos ang gintong frame. Sa litrato, si Leticia ay may mapayapang tingin, ang parehong tingin na patuloy na sumusunod sa kanya sa panaginip. Mas gusto ni Mama na nasa maliit na sala ang larawang ito, mahinang sambit niya, at walang pakialam na tugon ni Clarita. "Oo, pero mas bagay yan dito sa bagong ayos." Tumama sa hangin ang sinabi, parang talim na sumugata sa katahimikan. Napansin ni Amalia ang pag-aalangan ni Elias at ibinaling ang tingin sa mga bagong kasangkapan, mamahaling alpombra at perpektong detalye na tila nagpapanggap lamang na buo ang lahat. "Binago mo lahat," sabi ni Elias habang pinagmamasdan ang paligid. Mataas ang angat ng baba ni Clarita, punong-puno ng yabang. "Kailangan talaga. Kailangan ng bagong simula. Maganda ang pagkakagamit ng mana. Sigurado akong matutuwa si Mama kung buhay pa siya." Mariing kinagat ni Elias ang labi, iniiwasan ang pagtatalo. "Sabi lagi ni Mama ang magagandang bagay, hindi kailangang maluho," kalmadong sagot niya. Napilitang ngumiti si Clarita. "Ikaw talaga ang pinakasentimental sa ating lahat." Habang kumakain sila, puno ang mesa pero hungkag ang damdamin. Si Clarita ay walang patid sa kwento ng mga biyahe, puhunan at mga plano. Pilit ipinapakita kung paano siya umasenso mula nang mawala ang ina. "Dapat nakita mo ang garden renovation. Nakakamangha. Mahal pero sulit," kwento niya na may sigla. "Ayos yan," maikling sagot ni Elias habang tahimik na nagsasalin ng pagkain si Amalia, napapansin ang lungkot sa mata ng lalaki. "At ikaw, Elias, matagal ka bang mananatili o tatakbo ka na naman?" Panguuyam ni Clarita. Huminga ng malalim si Elias bago sumagot. "Bumalik ako para manatili. Gusto kong magsimula ulit." Napatawa si Clarita, bahagyang inilihim ang pagkainis. "Kung ganun, welcome sa bagong tahanan." Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Clarita at pumasok sa kwarto. Habang dahan-dahang umakyat si Elias, tinitingnan ang pasilyo na puno ng mamahaling painting at bagong paso. Naiwan si Amalia sa kusina, inaayos ang kalat. Ngunit sa pagpasok sa bahagi ng bahay para sa mga kasambahay, napansin niya ang kakaibang katahimikan. Walang tinig, walang tunog ng tao, walang laman ng lugar. "Nasaan ang iba?" tanong niya sa babaeng naghatid ng mga supply. "Wala nang iba," sagot nito. Pinagpaalis silang lahat ni Senyora Clarita matapos mamatay ang nanay niya. Tahimik na nag-isip si Amalia habang inaayos ang kanyang maliit na kwarto. Masyado ngang malaki ang bahay para sa kakaunting tao at ang katahimikan ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok. Maya-maya nadaanan niyang nakatayo si Elias sa harap ng pangunahing larawan ni Leticia, dating nasa opisina ito. "Parang buhay siya sa mga litratong ito," ani Amalia, sinusubukang basagin ang katahimikan. "Oh,
Sagot ni Elias nang hindi siya tinitingnan. Minsan parang naririnig ko pa ang boses niya dito. Pilit siyang ngumiti, pero agad ding bumalik sa kwarto. Sa loob ng silid, binuksan ni Elias ang kanyang maleta at inilabas ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Nandoon ang luma ng testamento ng kanyang ina at isang dilaw na liham na hindi niya muling nagawang basahin. Nakasulat doon ang hiling ni Leticia na magkaisa ang magkakapatid, anuman ang mangyari sa mga ari-arian. Marahan niyang isinara ang kahon at inilapag sa tabi ng kama. Hindi ko naman ginusto ang mana, bulong niya. Ang gusto ko lang, sana nakita ko pa siya kahit isang beses pa. Sa labas, dumilim na ang gabi. Malakas ang ihip ng hangin at tila sumasabay ang mga dahon sa kaluskos ng lungsod. Lumapit si Elias sa bintana, binuksan ang ilaw sa lampara at tumingin sa hardin. Kung nakuha ko lang sana yung flight na yon, bulong niya. Baka iba ang lahat ngayon. Tumungaw sa pintuan si Amalia, may matang puno ng unawa. Siguradong matutuwa siya kung nalaman niyang bumalik kayo, aniya. Lumingon si Elias at tumugon, sana nga. Kasi simula noong araw na yon, parang nawala lahat ng kahulugan. Lumapit si Amalia, may pag-aalinlangan. Ang ganda ng bahay pero parang malamig, puna niya. Tumango si Elias. Hindi bahay ang malamig, Amalia. Yung kahulugan na ng bahay ang nagbago. Lahat ng ito gawa sa alaala ng taong wala na. Tumahimik si Amalia, pumayag sa sinabi. Dumaan si Clarita sa pasilyo at narinig ang usapan. Si Mama ang pinag-uusapan niyo? Tanong niya na may pilit na siglang tono. Hindi nag-atubili si Elias. Sa tuwing pumapasok ako sa bahay na ito, siya agad ang naiisip ko. Nagtawid ng braso si Clarita. Sana maganda ang mga alaala mo kasi ako mas gusto ko nang tumingin sa hinaharap. Bumaling siya bumalik sa kwarto. Iniwan ang tunog ng kanyang takong desaparesendo sa distansya. Nanatiling nakatayo si Elias, hindi gumagalaw sa loob ng ilang segundo, habang ramdam ang bigat no peito. Si Amalia, na may paggalang, tahimik na bumalik sa kanyang silid. Nang makasigurong nag-iisa na siya, binuksan niya ang bintana at pinapasok ang malamig na hangin ng madaling araw. Ang hardin sa labas ay para bang eksena mula sa ibang panahon. Ang mga ilaw na bukas ay sumasalamin sa salamin at ang litrato ng kanyang ina sa kabilang bahagi ng sala ang tanging bagay na tila buhay pa sa buong bahay. Ipinasok ni Elias ang dalawang kamay sa gilid ng bintana at huminga ng malalim. Kung dumating lang ako ng mas maaga, baka hindi nangyari ang lahat ng ito, bulong niya, habang tinatanggap ang bigat ng pagsisisi. Bumalik sa alaala niya ang kanseladong biyahe, ang biglaang balita ng pagkamatay, at ang malamig na tinig ng kanyang kapatid sa telepono. Kinabukasan, hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw, ay tahimik nang lumabas ng mansyon si Amalia. Ang banayad na hangin ay may dalang amoy ng basang lupa at tunog ng kampana mula sa simbahan. Ipinangako niyang ipagpapatuloy ang pagtulong sa mga gawaing makatao. At ang pangakong iyon ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan sa gitna ng bigat ng kapaligiran sa bahay. May dala siyang bag na puno ng mga damit at pagkain at dumaan sa makikitid na kalsada papuntang patiyo ng simbahan, kung saan naroon na ang ilang voluntaryo. Binigyan siya ng ngiting pagod ng pari at sinabing bibisita ang grupo sa isang mental hospital upang magbigay ng kumot at makipag-usap sa mga babaeng pasyente na kapos sa pansin. Hindi lang donasyon ang kailangan nila ng malasakit, anya at tumango si Amalia, ramdam na magiging mabigat ang araw na iyon. Tahimik ang biyahe papunta roon. Nakatanaw si Amalia sa labas ng maliit na bus, pilit inaalis sa isip ang pagkailang na nagsimula pa kagabi. Bumabalik-balik sa kanyang isip ang usapan nina Elias at Clarita, ang lamig ng babae, ang mga retrato ng ina sa buong bahay, parang piraso ng puzzle na kulang. Nang makarating sa ospital, bumaba siyang mabilis ang tibok ng puso. Ang luma at mataas na gusali, may mga barandilyang bintana at mataas na pader, ay may kakaibang aura. Dito nakatira ang mga nakalimutang tao, sabi ng isang voluntaryo, at huminga ng malalim si Amalia bago pumasok. Ngayon isang mabilis na paalala. Para maipagpatuloy naming dalhin sa inyo ang ganitong mga kwentong nagbibigay inspirasyon ng libre, hinihiling naming mag-iwan kayo ng like at mag-subscribe sa aming channel. Ikomento ang salitang katotohanan sa ibaba. Maraming salamat at ituloy natin ang kwento. Amoy disinfectant at kape ang pasilyo.
May mga nurse na nagmamadaling naglalakad, ilang pasyente ang paikot-ikot, ang iba ay nakatitig lamang sa kawalan. Nagsimulang mamigay ng mga kumot si Amalia, ngumingiti at pilit pinapalakas ang loob ng mga babae. Pagpalain kayo ng Diyos, aniya sa mahinang tinig, pero sa loob ay may kaba sa sikmura. Sa pagliko niya sa dulong bahagi ng gusali, bigla siyang napahinto. Sa tabi ng bintana may nakaupong babae. Maayos ang pagkaipit ng kanyang uban, kalmado ang tingin at may mapayapang ekspresyon. Ang mukha niya'y hindi maikakaila. Nanatiling nakapako si Amalia, mabilis ang tibok ng puso. Iyon ang mukhang nakita niya sa mga retrato sa mansyon. Dahan-dahan siyang lumapit, sinusuri ang bawat detalye. May hawak na maliit na aklat ang babae at tila bumubulong ng walang saysay na salita, pero wala siyang bahid ng pagkalito. "Paumanhin po," sabi ni Amalia sa nanginginig na tinig. "Pwede po ba akong umupo rito?" Tumingin ang babae at ngumiti ng banayad. "Siyempre anak, laging masarap ang may kausap." Umupo si Amalia at pilit tinago ang pagkagulat. "Matagal na po ba kayong nakatira dito?" tanong niya. Bumuntong hininga ang babae. "Matagal-tagal na rin. Sabi ng anak ko, ito raw ang mas mabuti para sa akin. Kailangan ko raw magpahinga." Nanginig ang batok ni Amalia. "At ang anak niyo po na lalaki, may ugnayan pa po ba kayo sa kanya?" Banayad ng ngumiti ang babae pero napuno ng lungkot ang mga mata. "Ah, ang anak kong lalaki? Matagal na. Ang sabi nila, umalis daw siya at ayaw na akong balikan. Pero minsan nananaginip akong bumabalik siya." Tumagos sa dibdib ni Amalia ang bawat salita. Pilit niyang pinigil ang emosyon, ayaw ipakita kung sino siya. "Mukhang malinaw pa po ang isip niyo, Aling Leticia," maingat niyang sinabi. Napakunot ang babae. "Lagi nilang sinasabi yan dito pero parang walang naniniwala. Sabi nila, kailangan ko raw manatili hanggang gumaling ako. Pero hindi ko maintindihan kung anong sakit ang tinutukoy nila. Ayos naman ako." Bago pa man siya makapagsalita ulit, lumapit ang isang nurse na nagmamadali. "Tapos na po ang oras ng bisita, kailangan na nating bumalik sa routine." Tumayo si Amalia, tila tuliro. Galing siya sa simbahan, nag-uusap lang sila, paliwanag niya. Pero mariin ang sagot ng nurse. Malinaw ang utos. Hindi pwedeng tumanggap ng bisita ang pasyente na ito nang walang pahintulot. Malungkot nang umiti si Leticia at hinawakan ang kamay ni Amalia. "Pagpalain ka, Hija." "Salamat at may nakausap akong totoong tao." Mahigpit niyang pinisil ang malambot na kamay bago lumabas. Mabigat ang dibdib. Sa pagbabalik nila sa simbahan, halos hindi niya napansin ang usapan ng ibang voluntaryo. Pumapasok sa isip niya ang mga imahe, ang payapang mukha, ang tono ng boses, ang mga alaala ng mga retrato sa koridor ng mansyon. Wala na siyang duda, ang babaeng iyon ang ina ni Elias, buhay at malinaw ang isip. Pagbalik sa mansyon, nanatiling tahimik si Amalia buong hapon. Pilit niyang tinutukan ang mga gawaing bahay, naglinis ng mga kwarto. Inayos ang mga aparador, pero paikot-ikot ang takbo ng kanyang isipan. "Paano kung nagkakamali ako?" tanong niya sa sarili. "Paano kung magkamukha lang sila?" Pero habang mas lalo niyang pilit itinataboy ang ideya, mas lumalalim ang kanyang paniniwala. Nang magsimulang lumubog ang araw, napagdesisyunan niyang hindi niya pwedeng itago iyon. Umakyat siya at kumatok sa pintuan ni Elias. Nakaupo siya sa mesa nagbabasa ng isang aklat nang pumasok siya. "Kailangan ko pong makausap kayo," aniya, may pag-aalinlangan. Itinaas ni Elias ang tingin at napansin ang pagkabalisa niya. "Anong nangyari, Amalia?" Malalim ang hinga niya bago nagsimula. "Ngayon sa gawain ng simbahan, bumisita kami sa isang ospital para sa may problema sa pag-iisip. At doon may nakita akong isang taong kailangan ninyong malaman." Napakunot ang noo ni Elias. "Ano bang sinasabi mo?" Isinalaysay ni Amalia ang lahat ng detalyado. Ang lugar, ang bahagi ng ospital, ang babaeng may uban, ang kalmadong tingin, ang mga salitang binanggit tungkol sa nawawalang anak. Pagkatapos ng kwento, lumaganap ang katahimikan sa silid. Hindi gumalaw si Elias, iniisa-isa sa isip ang bawat pangungusap. "Sigurado ka ba sa sinasabi mo?" tanong niya. Mababa ang tinig at tensyonado. "Sigurado po ako, siya yon, si Doña Leticia." Tumayo siya, lumapit sa bintana at ilang sandali hindi nagsalita. "Pero imposible yan.
Si Clarita ang nag-ayos ng lahat, ang burol, ang mga papeles. Ako mismo ang nakakita ng death certificate. Lumapit si Amalia. Ayoko pong manggulo, pero buhay ang babaeng yon. At kung malaman to ni Ginang Clarita, baka pigilan niya kayong alamin pa ang totoo. Biglang humarap si Elias. Gusto mong sabihin na nagsinungaling ang kapatid ko tungkol sa pagkamatay ng aming ina? Yumuko si Amalia, pero matatag ang boses. Hindi po ako nagbibintang. Sinasabi ko lang na may mali. Napahawak sa mukha si Elias, halatang natigatig. Maaring mayabang ang kapatid ko pero hinding-hindi niya kayang gawin yon. Muling nagsalita si Amalia. Kilala niyo po siya bilang kapatid, pero nakikita ko siya bilang isang babae at may nakikita akong hindi totoo sa kilos niya. Muling bumalot ang bigat ng katahimikan. Huminga ng malalim si Elias at muling naupo. Kung totoo to, kailangang malaman ko kung bakit, pero hindi ko siya pwedeng pagbintangan nang walang ebidensya, tumango si Amalia. Kaya nga po, imbestigahan niyo ng tahimik. Basta huwag niyo munang sabihin sa kahit sino. Tinitigan siya ni Elias. Ayokong pagdudahan ng pamilya ko, Amalia, pero sinabi mo ay hindi ko basta mababalewala. Matatag ang sagot ni Amalia. Alam ko pong mahirap paniwalaan pero minsan ang katotohanan ay nasa lugar na di natin inaasahan. Ilang segundo pa ang lumipas, tahimik si Elias, malayo ang tingin. Sige, bulong niya. Huwag muna nating sabihin to kay Clarita. Pero gusto kong alamin kung ano talaga ang nangyari sa nanay ko. Tumango si Amalia, bahagyang gumaan ang loob at tahimik na lumabas ng silid. Sa katahimikan ng gabi na natiling nakaupo si Elias, nakatitig sa litrato sa ibabaw ng tokador. Ang ngiti ni Leticia ay tila mas buhay pa ngayon kaysa noon. Sa labas, humahaplos ang hangin sa mga dahon na para bang may gustong ikwento. Pumikit si Elias at bumulong, "Kung totoo man ito, inay, hahanapin kita." Sa mga sumunod na araw, nagsimulang tignan ni Elias ang kanyang kapatid sa ibang paraan. Dati nakikita niya ito bilang praktikal at dominante. Pero ngayon, tila bawat kilos ni Clarita ay may tinatagong lihim. Pinapansin niya kung paano nito hinahayaang mag-vibrate ang cellphone sa ibabaw ng mesa at saka lalabas sa hardin para sagutin ito ng pabulong palingalinga. Negosyo lang yan, Elias, alam mo naman, laging sagot nito kapag tinatanong, pero may pag-aalinlangan sa tinig. Napapansin din ito ni Amalia. Isang gabi habang kinukuha ang mga baso sa sala, mahina niyang nasabi, kapag kausap niya sa telepono, nag-iiba ang mukha niya, hindi yan mukhang usapang trabaho. Sumagot si Elias nang hindi inaalis ang tingin sa basong iniikot sa kamay. Ayokong maniwala hanggat wala pa akong kasiguruhan. Pero unti-unting lumalalim ang pagdududa. Hindi mapakali si Amalia matapos ang natuklasan, kaya lumapit siya sa pari ng simbahan at ikinuwento nang hindi binanggit ang mga pangalan ang tungkol sa isang babae na mali ang pagka-confine. Tahimik na nakinig ang pari at sumagot sa seryosong tono. Maraming institusyon ang tumatanggap ng pasyente dahil sa utos ng korte. Minsan, ang pamilya mismo ang humihiling at hindi palaging malinaw ang dahilan. Kumirot ang dibdib ni Amalia. Ibig sabihin posible talagang may gumawa nito para sa sariling interes? Tinitigan siya ng pari. Mas karaniwan yan kaysa sa inaakala mo. Pag-uwi sa mansyon, nakita niya si Elias sa hardin at agad ikinuwento ang narinig. Sabi niya, madalas daw ay may kamay ang mga kamag-anak sa pagpapakulong, paliwanag niya. Napakunot noo si Elias, pero malusog at malinaw mag-isip ang nanay ko. Bakit nila gagawin yon? Nag-atubiling sumagot si Amalia. Baka dahil sa pera. Sa loob ng linggong iyon, inanunsyo ni Clarita ang isang salo-salo. Aniya, may malaking kontratang naisara at gusto niyang ipagdiwang. Nagtaka si Elias sa biglaang kasiyahan, pero hindi nagsalita. Sa araw ng handaan, napuno ang mansyon ng mga bihis na bisita, tawanan, malakas na tugtugin at masaganang tagay. Si Clarita, masigla at kumikislap ang mata, ay paikot-ikot na may hawak na baso ng champagne. Para sa tagumpay at pamilya, anya ng malakas habang si Elias ay nakatayo malapit sa hagdan, hindi makisabay sa selebrasyon. Si Amalia naman ay nagsisilbi sa mga mesa at nakikinig sa usapan ng mga bisita. Isa sa kanila, nakangiti ang bumulong sa asawa, sinuwerte si Clarita. Kung hindi dahil sa pamana wala sana ang lahat ng to. Sumagot ang isa pa, at isipin mo, isinuko pa ng kapatid ang bahagi niya.
Tinamaan si Amalia ng mga salitang iyon na parang sampal. Hindi na komportable si Elias. Umakyat siya nang hindi nagpapansin at nagtungo sa opisina ni Clarita. Bahagyang nakabukas ang pinto, nanaig ang kuryosidad. Pumasok siya at pinuksan ang lampshade. Masadong maayos ang mesa, pero may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin, isang nakakandadong drawer. Hinanap niya ang susi at nakita ito sa ilalim ng isang aklat. Sa loob, may pulang folder na may pangalang Leticia sa takip. Kumabog ang dibdib ni Elias. Binuksan niya ito at nagsimulang magbasa. Mga dokumentong legal, puno ng mahihirap intindihin at formal na tatak. Nakita niya ang isang petsa at napatigil. Pareho ito ng araw na nakatanggap siya ng tawag tungkol sa pagkamatay ng ina. Doon din naitala ang pagpasok niya sa ospital. Diyos ko, bulong niya habang nauupo sa silya. Nangangatog ang mga pahina sa kanyang kamay. Sa pagitan ng mga papel, may isang pirma na agad niyang nakilala. Kay Clarita. Ayon sa mga dokumento, si Leticia daw ay may emotional instability at kailangang gamutin agad. Nagsinungaling siya, bulong niya. Nakakaramdam ng paninikip ng tiyan. Muling ibinalik niya ang lahat sa drawer at muling ikinandado. Pilit pinapakalma ang sarili bago bumaba. Makalipas ang ilang oras, habang nagsisiuwian na ang mga bisita, nakita siya ni Amalia sa sala, maputla. Okay lang ba kayo? Tanong niya ng mahina. Sagot lang ni Elias, sa tingin ko, nahanap ko na ang hinahanap natin. Nang gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng bahay, nagkita silang muli sa kwarto ni Elias. Inilapag niya ang folder sa kama at ipinaliwanag ang laman nito. Maingat na tiningnan ni Amalia ang mga papel at napamulagat. Ang mga dokumentong ito, nagpapatunay na si Clarita mismo ang pumirma para ipakonfine ang nanay mo. Napakapit si Elias sa buhok niya, pilit intindihin ang nabasa. Bakit niya yun gagawin? Wala ako noon, pwede naman niya akong sabihan. Sagot ni Amalia. Dahil baka ang pagkawala mo ang bahagi talaga ng plano niya. Malapit ng maghating gabi nang magpasya silang kumilos. Kailangan nating makita ng sarili nating mga mata, sabi ni Elias. Kung totoo ito, gusto kong masiguro na buhay pa nga siya. Tumango si Amalia. May kilala ako sa simbahan na konektado sa mental facility. Pwede kong sabihin na galing tayo sa isang NGO na bumibisita sa mga pasyenteng iniwan na. Tumango si Elias. Gagawin natin yan bukas. Kinabukasan, nagsuot sila ng mga simpleng damit at tahimik na umalis sakay ng kotse. Habang bumibiyahe papunta sa ospital, pakiramdam nila mas mahaba ang daan kaysa dati. Pagdating nila roon, ipinakita ni Amalia ang liham galing sa simbahan at pinayagan silang makapasok. Dahan-dahan nilang nilibot ang malamig na mga pasilyo, kunwari interesado sa ibang pasyente, hanggang sa pagliko nila sa isang sulok, biglang tumigil si Elias. Nandoon siya. Nakaupo malapit sa bintana si Leticia, nakatingin sa hardin. May parehong maamong tingin na hindi niya makalimutan sa kanyang alaala. Siya yon, mahinang sabi niya. Maingat na hinawakan ni Amalia ang braso niya. Huwag kang lalapit, baka magduda sila. Malalim ang hinga ni Elias at namumuo na ang luha sa kanyang mga mata. Buhay siya at mukhang ayos naman siya. Ilang minuto silang nanatili sa distansya hanggang sa lumitaw ang isang nurse. Nagkunwari silang dumaraan lang. Lumabas silang pareho na mabilis ang tibok ng dibdib at pagdating sa kotse katahimikan ang namayani. Napasandal si Elias sa manibela at pumikit. Lahat ng pinagdaanan ko nitong nakaraang taon, isa palang kasinungalingan, mahina niyang bulong. Pilit siyang pinakalma ni Amalia. Ang mahalaga ngayon alam niyo na ang totoo at pwede niyo na siyang ipaglaban. Pagbalik nila sa bahay, madilim na. Nakabukas pa ang ilaw sa itaas. Naghihintay si Clarita sa sala, nakaupo sa isang upuan, may hawak na baso ng alak at nakangiti ng malamig. Ang tagal niyo, sabi niya habang iniangat ang isang binti sa ibabaw ng isa. Pilit nang ngumiti si Elias. May inayos lang kami sa simbahan, kumunot ang noo ni Clarita. Gabi na, medyo kakaiba naman yan. Tahimik lang si Amalia nakayuko, pinipigilang ipakita ang kaba. Tumayo si Clarita at lumapit sa kapatid. Para kang may tinatago. May hindi ka sinasabi sa akin. Tinitigan siya ni Elias, pilit pinapanatili ang tono. Walang kinalaman sa'yo. Tumawa si Clarita, pero walang buhay ang tunog nito. Mag-ingat ka, Elias. Hindi lahat ng katotohanan
ay ligtas. Matatag ang sagot niya. Ang kinatatakutan ko ay hindi ang katotohanan, kundi ang taong gustong itago ito. Saglit na natahimik ang lahat. Tiningnan siya ni Clarita na parang nag-aalangan at nainis, saka bahagyang umurong at ngumiting kunwari. Ayoko ng gulo, kuya. Magandang gabi. Umakyat si Clarita sa hagdan ng dahan-dahan habang nanatili sa ibaba sina Elias at Amalia, parehong tahimik at nagkakatinginan. Nang nawala na ang tunog ng mga yabag, bulong ni Elias. Sigurado na ako. Alam na niya na may nalalaman tayo. Sagot ni Amalia halos pabulong. Kaya dapat doble ingat na tayo dahil mula ngayon, nagbago na ang lahat. Kinabukasan, mabigat ang pakiramdam sa loob ng bahay. Pumapasok ang sikat ng araw sa mga bintana, pero hindi nito napawi ang dilim sa mga sulok. Hindi pa bumababa si Elias para mag-almusal nang biglang pumasok si Clarita sa kwarto, hindi man lang kumatok. Ayos ba ang tulog mo? Tanong niya na parang nag-aalala. Dahan-dahang bumangon si Elias. Sa susunod kumatok ka muna, malamig niyang sagot. Ngumiti si Clarita na parang walang nangyari. Wala tayong kailangang pormalan, magkapatid naman tayo. Tumayo si Elias at nagkrus ang mga braso. Kahit magkadugo may karapatan pa rin sa sariling espasyo. Lumapit si Clarita, kunwaring kalmado. Nag-iba ka, Elias. Palaging umaalis. Gabi na kong umuwi. Bulong-bulong kay Amalia. May dapat ba akong malaman? Mariin ang sagot niya. Wala kang pakialam. Saglit na natigilan si Clarita pero agad ding bumawi. Sana totoo ang sinasabi mo kasi ayokong nadadala sa mga sorpresa. Lumabas siya at malakas na isinara ang pinto. Sa labas ng kwarto, narinig ni Amalia ang buong usapan habang naglilinis sa pasilyo. Ramdam niya kung gaano nakalalim ang lamat sa relasyon ng magkapatid. Nang makaalis na si Clarita, pumasok siya ng tahimik sa kwarto at bulong. May kinatatakutan siya. Hindi pa rin tumingin si Elias nakatingin sa bintana. Natataranta siya sa posibilidad na mawala ang kontrol. Tumahimik sila saglit hanggang sa humarap si Elias. Babalik ako roon. Kailangan kong marinig kay mama ang totoo. May pag-aalalang tango ni Amalia. Kung ganun mag-isa ka na lang pumunta. Kapag nalaman niya baka pigilan pa niya tayo. Kinahapunan, umalis si Elias sakay ng sasakyan. Mabagal ang takbo pero mabilis ang tibok ng puso. Mas lalo pang tumagal ang biyahe. Para bang bawat liko ay may dalang bigat ng katotohanang malapit niyang harapin. Pagdating niya, humiling siya na makausap ang pamunuan. Ipinakita ang dokumento mula sa simbahan at pinayagang makita si Leticia. Sa loob ng special ward, nakita niya itong nakaupo sa parehong lugar. May asul na panyong nakapatong sa balikat at mata na puno ng kaalaman. Nang makita siya, napuno ng luha ang mga mata nito. Anak ko, ikaw ba talaga yan? Lumuhod si Elias sa harap niya at halos hindi na makapagsalita. Ako po ito, Mama. Hinawakan ni Leticia ang kanyang mukha, parang sinasalo ang mga taon na nawala. Ang tagal mong nawala, akala ko hindi ka na babalik. Huminga ng malalim si Elias bago sumagot. Hindi ko po alam na buhay pa kayo. Sinabi sa akin ni Clarita na naputol ang kanyang boses. Napakunot ang noo ni Leticia, litong-lito. Na sinabi nilang patay na ako, tanong niya, gulat na gulat. Pero bakit? Anong ginawa niya? Hinawakan ni Elias ang kanyang mga kamay at ikinuwento ang bahagi ng kanyang natuklasan. Sinabi niya na kailangan mong magpagamot na nawawala ka raw sa sarili. Naniwala ako nang sabihin niyang patay ka na. Nagsimulang umiyak si Leticia. Ikulong daw ako rito para sa kabutihan ko. Sabi niya galit ka raw sa akin na ayaw mo na akong makita. At naniwala ako, Elias. Ilang buwan akong nagmakaawa na makausap ka, sumulat ng mga liham na hindi mo naman nakita. Niyakap siya ni Elias habang naririnig ang tinig ng ina na halos hindi na lumalabas sa kakaiyak. Paulit-ulit niyang sinasabing baliw ako, pero alam kong hindi ako nawawala sa katinuan. Pumikit si Elias, pinangungunahan ng galit at pagsisisi. Ilalabas kita rito, inay, pangako ko. Tiningnan siya ni Leticia ng may lambing. Mag-ingat ka, anak. Iba na si Clarita ngayon. Takot siyang mawala ang lahat ng nakuha niya. Tumango si Elias. Panagutin siya sa lahat ng ginawa niya. Bago siya lumabas, muling hinawakan ni Leticia ang kamay niya. Ang mga liham, Elias, nakatago lang yan kung saan itinatago niya palagi. Nangako siyang hahanapin ang mga ito
at lumabas siya ng silid na wasak ang puso. Samantala sa mansyon, naglilinis si Amalia sa opisina nang mapansin niyang may bahagyang nakabukas na drawer. Sa loob, may isang sobre, luma at dilaw na itinago sa ilalim ng mga dokumento. Nang buksan niya ito, tumambad ang ilang liham na isinulat ng kamay. Halatang nanginginig ang sulat, pero malinaw pa ring mabasa. Binasa niya ang unang linya at agad siyang napahawak sa bibig. Mahal kong anak, sana dumating sa iyo ang liham na ito. Natatakot ako na baka hindi nagsasabi ng totoo ang kapatid mong babae. Napaatras si Amalia, gulat at nalulungkot. Bawat sulat ay tila pagsigaw ng ina ni Elias para humingi ng tulong, nagsasabing miss niya ang anak na nakakulong siya ng labag sa kanyang kagustuhan. Maingat niyang itinabi ang mga ito, naghihintay ng tamang oras upang ibigay. Nang makabalik si Elias kinagabihan, pagod at halatang nabalisa, sinalubong siya ni Amalia sa sala. Nakita ko ito sa opisina niya. Binuksan niya ang sobre at sinimulang basahin ang bawat liham. Ang sulat kamay ng ina, ang bawat salita na puno ng sakit at pag-asa, lahat ay nagkakabit-kabit. Totoo lahat ng sinasabi niya, bulong niya. Nagsisinungaling si Clarita mula pa noong simula. Tumingin si Amalia sa kanya. Anong balak mong gawin? Walang alinlangan ang sagot ni Elias. Harapin siya. Kinagabihan bumaba si Clarita sa hagdan bitbit ang isang baso ng alak at nagulat nang makita ang kapatid na nakaupo sa sala, kalat sa mesa ang mga papel. Ano yan? Tanong niya. Pilit pinananatiling kalmado ang tinig. Tumayo si Elias dahan-dahan. Ang mga liham ni Mama. Yung mga hindi mo kailanman ibinigay sa akin. Napatawa si Clarita, pero halata ang tensyon. Hindi mo naiintindihan, Elias. May sakit siya. Gusto ko lang siyang protektahan. Pinaalampas ni Elias ang kamay niya sa ibabaw ng mga papel. Protektahan? Sa pamamagitan ng pagkukulong sa kanya at pagsisinungaling na patay na siya? Umatras ng isang hakbang si Clarita. Mahina ka pa rin talaga. Lahat pinaniniwalaan mo. Gusto mo na rin ngayong angkinin ang lahat ng akin. Tumindig ang tinig ni Elias. Wala kang pag-aari, Clarita. Buhay si Aling Leticia at may sapat siyang katinuan para patunayan yan. Pananagutan mo ang ginawa mo. Nag-iba ng tono si Clarita. Ngayon mas mapusok. Akala mo ba may maniniwala sa iyo? Lahat ng dokumento ay ayos at legal. Kapag tinangka mong lumaban, sisiguraduhin kong masisira ka. Lumapit si Elias, mabagal pero matatag. Hindi ito tungkol sa kapangyarihan. Tungkol ito sa nanay natin. Tiningnan siya ni Clarita ng masama. Palagi mo akong hinuhusgahan. Lagi mong tingin mali ako. Pero ginawa ko lang ang kailangan. Mula sa di kalayuan, sumingit si Amalia. Tama na. Pareho kayo. Hindi ganito malulutas to. Tinutok ni Clarita ang daliri sa kanya. Tumahimik ka, katulong. Hindi ka kasali rito. Humakbang palapit si Amalia, hindi na tinag. Ako ang unang nakakita ng katotohanan. Ang babaeng tinago mo ay nagdusa dahil sa iyo. Namula sa galit si Clarita. Lumayas ka sa bahay ko ngayon din, sigaw niya. Pumagit na si Elias. Wala siyang pupuntahan. Kung may lalayas ngayong gabi, ikaw yon. Tumahimik si Clarita, hingal, pilit binabawi ang kontrol. Pagsisisihan mo to, anya sa mababang tinig. Sumagot si Elias, matagal na akong nagsisisi sa pagkakatiwala sa iyo. Ibinato ni Clarita ang baso sa fireplace, sabog ang salamin sa sahig, at paakyat sa hagdan, mabibigat ang hakbang. Si Amalia, habol ang hininga tila hindi makapaniwala sa nangyari. Pinulot ni Elias ang mga liham at itinago sa bulsa. Wala nang tiwala, sambit niya. Tumango si Amalia. Alam na niya ngayon na talo na siya. Ilang oras ang lumipas at paputok na ang araw nang huminto ang sasakyan ni Elias sa harap ng presinto. Halata sa kanyang mukha ang pagod mula sa gabing walang tulog, pero maliwanag ang determinasyon sa mga mata. Kasama niya si Amalia, may hawak na folder na puno ng dokumento at mga liham. Sigurado ka bang gusto mong gawin to ngayon? Tanong niya, halatang kabado. Walang alinlangan ang sagot ni Elias. Matagal ko na itong hinihintay. Panahon na. Sabay silang pumasok, sinalubong ng pulis na nakabantay. Halatang nagulat sa dami ng papeles na dala nila. Maayos na ipinaliwanag ni Elias ang kaso. Ipinakita ang orihinal na testamento ng ina, ang mga liham na hindi niya natanggap, at ang mga dokumento
ng sapilitang pagpapasok sa ospital. Lahat ng ito ay patunay na nagsinungaling ang kapatid ko, nagpalsipika ng dokumento at kinulong ang nanay ko nang hindi niya kagustuhan. Aniya, matatag ang tinig. Ilang minuto ring binasa ng hepe ang mga papeles, pagkatapos ay tinawag ang isa pang opisyal upang suriin ang mga pirma at selyo. Mabigat ito, sabi niya, habang tinititigan si Elias. Magbubukas kami ng investigasyon agad-agad, pero kailangan naming kumpirmahin sa institusyon. Tumango si Elias. Makukumpirma lahat yon sa ospital. Buhay pa siya at nasa matinong pag-iisip. Dagdag ni Amalia. At ang mas masaklap, mismong si Clarita ang pumirma sa papeles ng pagkakapasok. Inilista lahat ng hepe. Inutusan ang isang team at pinaghintay silang dalawa. Mabagal ang pagtakbo ng oras. Puno ng tunog ng telepono at yabag sa istasyon hanggang sa bumalik ang isang ahente dala ang balita. Inaprubahan na ng hukom ang operasyon. Pupunta tayo sa mansyon at ospital. Kapag napatunayan ang lahat, haharap sa kaso ang kapatid mo. Huminga ng malalim si Elias. Ang gusto ko lang ay ang katotohanan. Samantala, nasa opisina si Clarita, balisa at desperada. Ang komprontasyon kagabi ay nag-iwan sa kanya ng pangambang hindi maalis. Buong madaling araw siyang nag-isip ng paraan. Binuksan niya ang ligtas, ikinalat ang mga papel sa mesa at sinimulang pikein ang ilang dokumento. Hindi nila kukunin ang lahat sa akin. Paulit-ulit niyang bulong habang nanginginig ang mga kamay. Tumawag siya sa isang ahente at sinubukang pabilisin ang bentahan ng bahagi ng mansyon. Ideposito mo ngayon ang paunang bayad. Hindi ako pwedeng maghintay. Nag-alinlangan ang lalaki sa telepono pero iginiit niya. Kailangan ko na ng pera ngayon. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, narinig niya ang tunog ng mga sirena na palapit. Sa labas, 2 patrol car ang huminto sa harap ng gate. Agad na bumaba ang mga pulis kasabay sina Elias at Amalia. Tumakbo si Clarita sa bintana at nakita ang kapatid kasama ng mga alagad ng batas. Hindi pwede, bulong niya, na paatras. Nang bumukas ang gate, pumasok ang hepe ng pulisya na may dalang search warrant. Ginang Clarita, may utos kami ng paghahalughog. Kailangan naming makipagtulungan kayo. Pinilit niyang panatilihin ang composure. Kalokohan ito? Anong hinahanap ninyo? Tahimik na pumasok si Elias, pinagmamasdan ng paligid. Ang katotohanan, Clarita, wala nang iba. Nagsimula ng halughugin ng mga ahente ang mga kabinet, mga ligtas at mga folder. Isa sa kanila ang nakakita ng mga bank envelope at statement sa pangalan ni Leticia. May mga galaw na kamakailan lang. Sa ina niyo ba ang mga account na ito? Tanong ng hepe. Tumango si Elias. Oo, at buhay siya. Pilit namang sumingit si Clarita. May pahintulot ang lahat ng yan, ako ang namahala sa ari-arian niya. Malamig ang sagot ng opisyal. Kung totoo yan, madali mo yang mapapatunayan. Isa pang pulis ang nakakita ng folder na nakatago sa likod ng bookshelf. Puno ng pekeng papeles, kinopyang pirma at mga resibo ng padala. Nandito na po ang lahat, sir, namutla si Clarita. Wala yang pinapatunayan, sigaw niya habang pilit inagaw ang papeles mula sa pulis. Tumindig ang hepe. Sapat na yan para isama ka sa presinto. Habang pinipigilan siya ng mga pulis, hindi inalis ni Elias ang tingin sa kanya. Sinira mo ang natitirang pamilya na meron tayo. Tiningnan siya ni Clarita na may galit. Ikaw naman talaga ang paborito niya. Kinuha ko lang ang nararapat sa akin. Lumapit si Amalia at marahang nagsalita, hindi dahil sa nararapat yan, kundi dahil sa kasakiman. Lumingon si Clarita sa kanya, galit na galit. Tumahimik ka, katulong, sumabat si Elias. Mas may dangal pa ang sinasabi niya kaysa sa lahat ng sinabi mo kailanman. Inalalaya ng mga pulis si Clarita palabas ng bahay. Hindi dito matatapos to, sigaw niya habang isinasakay sa sasakyan. Makakalaya rin ako. Sa parehong oras, isang hiwalay na grupo ang dumating sa mental hospital. Nakaupo pa rin si Leticia sa kanyang silid nang makita ang mga pulis at doktor. Ipinaliwanag ng isa sa mga doktor na ililipat siya sa ospital para sa pagsusuri at paparating na ang anak niya. Ilang minuto pa lang, pumasok na si Elias sa pinto. Nang makita siya, tinakpan ni Leticia ang mukha, hindi mapigilang mapaluha. Anak ko, alam kong darating ka. Mabilis siyang nilapitan ni Elias at mahigpit na niyakap. Hindi ka na nila muling maaalis sa akin, inay.
Si Amalia, dama ang emosyon, ay nakamasid sa di kalayuan. Nakilala siya ni Leticia. Ikaw ang nakarinig sa akin nung araw na yon, di ba? Natatandaan ko ang mga mata mo. Tumango si Amalia, may ngiting puno ng lambing. Hindi ko kayang ipikit ang mata at magkunwaring wala akong nakita. Sa ospital, sumailalim si Leticia sa pagsusuri habang kasama ang anak. Kumpirmado ng mga doktor, maayos ang kanyang kalusugan, walang senyales ng anumang sakit sa pag-iisip. Pumasok ang hepe ng pulisya na may hawak na ulat at sinabi kay Elias, kumpirmado ang lahat. Ipinakulong ang nanay niyo ng ilegal. Kakasohan ng kapatid niyo ng pamemeke at paglustay ng ari-arian. Nagpasalamat si Elias. Hindi ko kailangan ng paghihiganti. Katarungan lang, tumango ang hepe. At iyon ang makukuha mo. Ilang oras matapos nito, dinala si Clarita sa presinto na may posas pa rin patuloy ang pagtanggi. Ginawa ko to para sa pamilya, aniya, pero wala nang naniwala na videohan ang eksaktong sandali ng kanyang pagkakakulong. Sa labas, tahimik na nanonood si Elias, higit ang naramdamang ginhawa kaysa galit. Kasama niya si Amalia, kalmado pa rin ang tindig. Tapos na, sabi niya. Makakapagsimulang muli si Ginang Leticia. Sa pagbabalik nila sa mansyon, ibang katahimikan na ang bumalot. Wala nang sigawan, wala nang hinala. Tanging hangin na lang ang dumadaloy sa pasilyo. Nagdesisyon si Elias na ibalik ang lahat sa dati. Gusto kong maging tahanan ulit ito ni Mama, aniya kay Amalia habang pinagmamasdan ang naliligaw na hardin. Ngumiti si Amalia. Magiging napakaganda na namang makita ang bahay na tunapuno ng buhay. Sa mga sumunod na araw, ibinalik ang mga lumang muweble sa dati nitong pwesto. Nilinis ang mga larawan at muling namulaklak ang mga bulaklak na paborito ni Leticia. Pag-uwi ni Leticia mula sa ospital, sinalubong siya ng anak at ni Amalia. Maligayang pagbabalik sa iyong tahanan, sabi ni Elias habang hawak ang kamay ng ina. Lumingalinga si Leticia at ngumiti. Hindi ko kailanman hinangad ang kayamanan, anak. Ang gusto ko lang ay makasama kayo. Ngayon ko naiintindihan, hindi pera ang nagbibigay ng kapayapaan. Tugon ni Elias taus-puso. Hindi rin ito nagdadala ng pag-ibig, inay, pero kayo ang dahilan kung bakit bumalik ang pagmamahal na yon. Tumingin si Leticia kay Amalia at idinugtong, at ikaw, mahal kong anak, ang anghel na nagmulat sa mga mata ko. Salamat sa paniniwala mo. Pinilit ni Amalia pigilan ng luha. Sinunod ko lang ang sinasabi ng puso. At ngayon, nangangako akong aalagaan ko kayong dalawa. Lumulubog na ang araw sa likod ng mansyon at ang mga bintana ay sumasalamin sa gintong liwanag ng dapit hapon. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, ang lugar na iyon ay muli nang naging tahanan. Tumingin si Elias sa ina at bumulong. Simulan natin muli. Tumango si Leticia, mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. Mula sa simula, pero magkasama. At si Amalia, nababalot ng emosyon, ay nagsabing, at sa pagkakataong ito, wala nang makakapaghiwalay sa pamilyang ito. Lumipas ang ilang buwan at tila ibang-iba na ang mansyon. Ang mga bintanang dati laging nakasarado ay muling bumukas upang hayaang pumasok ang sikat ng araw at ang buong bahay ay may bango ng sariwang bulaklak. Nabawi na ni Leticia ang kanyang ari-arian at ngayon ay hinahati ito kay Elias, na mahinahon at tapat na nangangasiwa sa lahat. Si Amalia, na napromote bilang tagapangasiwa ng mansyon, ay tinatrato na parang tunay na bahagi ng pamilya. Ikaw ang nagbalik ng buhay sa bahay na ito, sabi ni Leticia ng may lambing. Habang mapagkumbabang ngumiti si Amalia at sinabing sinunod lang niya ang utos ng puso. Si Clarita naman sa kabilang banda ay ginugugol ang kanyang mga araw sa malamig na selda, patuloy na tumatangging tanggapin ang pagkatalo. Ilang beses siyang sumubok na makipag-ugnayan, ngunit ni isa sa kanyang mga liham ay hindi sinagot. Ayokong matutong mapuot, anak, ani Leticia, dahil ang galit ay mas mabigat kaysa sa rehas ng kulungan. Sumang-ayon si Elias, determinadong panatilihin ang katahimikang kanilang muling nahanap. Sa gabi ng Pasko, muling kumislap ang mansyon na parang noong unang panahon. Nakahanda ang mesa, nagniningning ang mga ilaw, at ang magaan na halakhak ni Amalia ay bumalot sa hangin ng pasasalamat. Itinaas ni Leticia ang kanyang baso at nagsabi, ngayon sa wakas nasa atin na ang bagay na kailan may hindi kayang bilhin ng pera.
Mahigpit na hinawakan ni Elias ang kamay ng ina, bakas sa mukha ang emosyon, habang si Amalia ay maingat na inilalagay ang huling mga regalo sa ilalim ng puno. Sa tahanang muling itinayo, ang naroon na lang ay ang mga bagay na noon pa man ay kulang, kapayapaan, kapatawaran at katotohanan. Maraming salamat sa pagsama hanggang sa huli. May inihanda kaming isa pang espesyal na kwento para sa iyo. Makikita mo ito ngayon mismo sa iyong screen. I-click mo lang para panoorin. Sa mundong puno ng katahimikan sa gitna ng sakit, pinili mong makinig hanggang dulo. Kung ang kwentong ito ay tumama sa puso mo, huwag kalimutang mag-subscribe. Malaking tulong ito para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga totoong kwento na karapat-dapat marinig. Ikomento mo kung saang lugar ka nanunood at kung maaari, ibahagi mo ang kwentong ito. Maaring maliit na bagay lang, pero ang pagpapalaganap ng kwento ng pagbangon ay isa ring paraan ng pagpapalaganap ng pag-asa.